Redmi Note 12. Naghahanap kayo ng smartphone under 10,000 pesos ay tingnan natin kung worth nga ba itong Redmi Note 12 na ito sa ating kapirahan. Isa ito sa mga budget to mid-range phone contender ng Xiaomi. Nung una kasi, ang gusto natin, bibili tayo ng magandang cellphone na mayroong camera. Pero ngayon, ang gusto na natin, bibili na tayo ng magandang camera na mayroong cellphone. Apat lang naman ang tinitingnan ko sa isang smartphone. Unang-una, yung design. Pangalawa, yung camera. Pangatlo, yung display at saka yung kanyang battery life. Unahin natin yung design at construction nito. Yung front niya is Corning Gorilla Glass 3. Then yung kanyang back, plastic. So, hindi ito yung pinaka-fanciest thing out there. Pero, sa pagiging practical at modern look, may laban tong cellphone na to. So, ito ay ice blue na variant. Pero makakabili din kayo ng ibang variant kagaya ng Onyx Gray at saka yung Mint Green. Transparent design yung camera module niya. And it's cool ha. Napaka-slick niyang tingnan. And I guess, hindi siya basta papasukan ng dust or ng dumi. So, ang rating niya against water and dust ay IP53. Hindi naman ito yung pinakamataas na rating, pero pwede na rin, di ba? Ako hindi basta naniniwala doon sa mga IP rating na yun. Yun nga aking Samsung Galaxy S20. Ang rating nun ay IP68. Pero nung nabasa, pumasok pa rin yung tubig sa loob. Kaya talagang hindi ka nakakasigurado doon sa mga rating. Ang pinaka-the best nun, kung babasahin talaga, dadalhin mo sa ilog or sa swimming pool. Dapat naka-waterproof case para sigurado. So, punta naman tayo sa camera niya. Ito yung paborito kong part sa cellphone, yung camera. Nung una kasi, ang gusto natin, bibili tayo ng magandang cellphone na mayroong camera. Pero ngayon, ang gusto na natin, bibili na tayo ng magandang camera na mayroong cellphone. Diba? So, meron siyang tatlong camera setup. Yung 50 megapixel wide, 8 megapixel na ultra-wide at saka yung 2 megapixel na macro. In good lighting, maganda naman yung kanyang output at saka very sharp and accurate yung mga kulay. It doesn't go overboard with color saturation naman, which is a plus point in my book. So sa indoor, nag-a-adjust naman siya in different lighting condition. Pero kapag bumaba na yung araw, syempre low light na, dun siya medyo struggle. So, hindi siya ideal for night photography kasi yung output niya very grainy at saka blurry kahit naka-night yung settings mo. So, yung selfies niya, balance naman and very natural. Hindi siya over-enthusiastic na kagaya ng ibang phone in this price range na sobra talaga yung enhancement ng picture. In terms of video, maganda naman siya kahit na not the sharpest video na makikita natin. Wala namang major setbacks. At okay din para sa akin ng stabilization niya. Ito yung handheld na video test niya. So, naglalakad ako ngayon. Tingnan natin kung sinong mas stable. Hi, Dugi. Ito naman pang nagpaning tayo. Pero pagdating talaga dun sa low light, medyo struggle siya dun. Punta naman tayo sa kanyang display, saka sa biometric at sa multimedia. So, the star of the show ay itong kanyang 6.67-inch Full HD AMOLED display. Meron din siyang 20Hz high refresh rate. Super smooth. Pero okay na ako sa 60Hz. Most people naman ay hindi ramdam yung pagkakaiba ng 60Hz sa 120Hz. Maganda kanyang display. Super bright. Sa indoors at saka sa outdoors. With 1,200 nits of peak brightness. Kaparehas lang siya nung aking Samsung Galaxy S20 Plus. Gusto ko rin yung kanyang viewing angles.
okay na okay siyang manood ng YouTube, Netflix, or mga movies. Sa audio naman, isa lang yung kanyang speaker nandito sa may bandang ilalim. Sigurado akong papasabugin niya ang pompa dahil iniisip niyang mas madali natin siyang matatalo. So hindi naman siya distorted. At saka ang isang pinakagusto ko dito, meron siyang headphone jack. Ayan sa babaw. At saka meron siyang infrared blaster. Ito. Pwede niyo siyang gawing remote control ng inyong TV or air conditioner, music player, at saka iba pang electronic devices. Punta naman tayo sa connectivity at saka sa battery life. So meron siyang Wi-Fi 2.4 and 5 GHz. Meron siyang Bluetooth at meron siyang dalawang nano SIM slot with a dedicated micro SD slot. Hindi nakahiwala yung kanyang micro SD slot. Hindi lang siya 5G. Pero hindi naman big deal kung walang 5G ang isang phone. Dahil napakarami pang lugar dito sa atin na walang 5G. Dito na nga lang sa lugar ko, walang 5G dito eh. So, meron din siyang 5,000 mAh battery. Tumagal naman siya sa akin ng buong araw with moderate use. Although, hindi siya tatagal ng 2 days sa akin. Siyempre, lalo na dun sa mga gamer. Pero kung moderate user lang kayo, tatagal sa inyo the whole day. Pero nagtataka talaga ako bakit ang mga phone manufacturer ang hindi pagandahin ay yung battery. Di ba? Pag maganda yung battery mo, mas sulit yung phone. Pero yung 33 fast charging is a very nice stat. Plus point yun in my book. 18% siya. Tingnan natin kung gaano katagal. To be honest talaga, believe ako sa fast charging technology ng Xiaomi. Yun, fully charged na agad siya. Nalimutan ko na tingnan kanina. 1 hour na yung nakalipas. Kanina kasi yan, 18%. Fully charged na pala siya. Side-mounted yung kanyang fingerprint dito sa my power button. Para sa akin kasi mas maganda yung side-mounted na fingerprint. Fast and reliable. Pag kasi dito sa screen ang fingerprint, minsan kasi hindi mabasa. Lalo na kapag basa. Kaya I wonder kung bakit hindi ginagamit ng maraming smartphone maker na gamitin itong side-mounted fingerprint sensor. Performance. So under the hood, ang processor niya ay Qualcomm Snapdragon 685. 4GB to 8GB of RAM at 64 to 128GB of storage. Hindi ko pa siya natatry sa game pero marami na rin akong nabasa na it is a gaming wise. Based dun sa aking nabasa, it can handles Mobile Legends, Call of Duty. Pero yun daw, Genshin Impact, may occasional drop. Android 13 na yung kanyang OS. Pero marami siyang built-in apps na nakalagay at saka bloatware. Yung may mga kasamang ads. Xiaomi, baka naman mabawasan nyo ang mga ads nyo. Pero pwede nyo naman siyang i-customize o kaya naman ay i-categorize yung mga application na nandito. And the always on display option ay very nice and super cool. So anong final verdict natin? So marami din siyang flaws like inconsistent yung kanyang performance, night photography is not very good. But on the plus side, it shines where it matters most. Ang pinakang nagustuhan ko lang sa kanya ay yung AMOLED display, tsaka yung comfortable design pag hawak mo. Siyempre yung above average na camera setup niya. At yung kanyang good battery life. Yan yung mga solid choices na reason na pwede nyong pagbasihan kung balak nyong bumili ng Redmi Note 12. At saka syempre yung 3.5mm na headphone jack at yung kanyang IR blaster is a nice bonus. For the price, it's a worthwhile contender in the budget to mid-range market. Even kahit na walang 5G. Kaya if you value the essential at kung okay lang sa inyo yung mga minor hiccups, etong Redmi Note 12 is still good to buy. At yon, hindi man perfect itong Redmi Note 12 dahil wala naman talagang perfect dito sa mundo. Pero bago kayo bumili ng isang bagay, alamin nyo muna kung paano i-balance yung halaga at performance in a budget-friendly package. So makita natin dito yung pagkakaiba ng sizes ng mga cellphone na to.
Ito ay Samsung Galaxy S20 Plus. Ito yung ating Redmi Note 12, itel S23 Plus, iPhone 4, then basic phone. Mas malapad yung Redmi Note 12 dito sa S20 Plus. Then mas mahaba din siya. Magkaiba rin siya sa display dahil AMOLED curve itong design nitong S20 Plus. Ganon din itong itel S20 Plus. Itong Redmi Note ay hindi. Mas malapad din itong Redmi Note 12 kaysa dito sa itel S20 Plus. Halos magkasing haba. Pero mas mahaba itong Redmi Note. Then yung design ng camera niya, mas malaki itong sa S23 Plus ng itel. Good in the hand. Itong itel ganun din. Masarap hawakan. And itong Samsung, halos pare-pareha siya. So maraming salamat and I'll catch you in the next one. Bye!